beloved Boss Mike Cervera. Mga dahilan kung bakit hindi ho na pagbigyan ng kahilingan ng kampo ni Duterte. O eto, alamin ho natin. Mga kababayan, alamin natin. Pasok! Ng pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte mula sa detention center na Yan, bakit nga ba hindi pinayagan sa interim release na kahilingan ng kampo ni Duterte? Ano kaya ang dahilan? Pakinggan ho natin. International Criminal Court. Himayin po natin ang mga dahilan daw at ang timeline. June 12 ng taong ito, nag-file ng request sa mga abogado ni Duterte para sa interim release ng dating Pangulo. Ibig sabihin po nito, pansamantalang paglaya sa isang bansa na aprobado ng ICC. Oo, naaprobado at pinagmamalaki na ho ng mga DDS na meron na daw humbal siya ng mga tatanggap sa kanya. Una na nga pinagmalaki ang Australia at mayroon pang Malaysia at mayroon pa hong China. Lahat ho yan tinanggi na kukup-kupin nila. Maliban ho mga kababayan, doon po sa Belgium, mukhang pinagtabuyan din, Eliza, thank you naman, Oo. Sana Oil. Ito na. June 23 at June 25, nagsumite ng oposisyon sa request na ito ang ICC prosecutor at ang Public Counsel for Victims. Nag-oppose, mga kababayan. Kabaliktaran po mga kababayan sa sinasabi nila na na umayon. Oo. Na sang-ayon sa kahilingan ng depensa, yung pong hinihiling nila na agarang interim release sa pansamantalang paglaya. Ay, nako. Eto na. Dito namang Agosto 18, inulit ng mga Duterte lawyers ang kanilang petisyon. At Setyembre 8, pinaspo ng ICC ang Confirmation of Charges hearing. Ito po ang mga dahilan na binigay ng mga abogado ni Duterte para siya ay pansamantalang palayain. Nako, yan na. Hindi raw siya isang flight risk dahil sa kanyang kalusugan. Hindi rin daw niya papahiyain ang kanyang magiging host country. Yan ho yung kanilang ibinabangga. Yan ho yung kanilang ipinapangako, mga kababayan, na hindi gagawin ni Digong. Oo, mga kababayan ko, na hindi daw gagawin ni Digong. Not a flight risk, would not embarrass his host country. Mga kababayan ko, difficult to hide. Grabe. Bakit si Kibuloy nakapagtago ng matagal-tagal? Si Bantag nga, mga kababayan, wala pa rin, committed to return. Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy na natin. Mahihirapan din daw siyang magtago. Gayong siya raw ay one of the most recognized political figures in the world. Nako, in the world, mga kababayan ko. Kita niyo ho, mga kababayan? Marami na ho. Ito, sample na nga lang si Bantag, hindi ho makita-kita di ba? Ito pa kaya kapag tinago nila. Wala rin daw banta sa mga testigo. At ito pa, ayon mismo sa kanyang abogado, no real or concrete risks exist that Duterte will continue to commit crimes. Maraming nakapansin sa wording na ito. Nako! At meron daw compelling humanitarian reasons para palayain isang tao na meron ng edad. Nako! Hindi ko na po hihimayin ang mga argumento ng prosecution. Diretso na po tayo sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber. Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Rejected ang request for interim release. Nako! Rejected din ang renewed request at patuloy ang detensyon ng dating Pangulo. Bakit daw? Unang-una, giniit ng pretrial chamber na meron daw reasonable grounds para isipin na responsable si Duterte sa salang crimes against humanity. Nako! Sa issue naman kung flight risk ang dating Pangulo, giniit po ng pretrial chamber na mulat sa pool, sabi ni Duterte na siya ay kinidnap lamang ng ICC. Iyan na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan Hindi ba natin maintindihan kung mahal ba talaga nila Sara Duterte, Pulong Duterte, lahat ng mga anak gamit-gamit lagi, mga kababayan, yung kinidnap, etong si Duterte. Kita nyo, para bang sinasadya nila na yung pala, mga kababayan, ay makakaapekto sa hinihinging pansamantalang kalayaan nung matandang Duterte. Kita nyo, kaya ako, sa totoo lang, mukhang sinasadya na ng mga anak ni Duterte na talagang sila na mismo ay
may mahayaan lang makulong ng habang buhay hanggang mamatay. Di ba? Parang hinahayaan na nilang habang buhay na mamatay si Duterte sa kanyang kulungan. Nako, mga kababayan ko. Tapos ngayon, ito, matindi. Yung pong mga sumusuporta at nakikisimpatsya ko, no, o gumagamit lang din ng mga vlogger kay Duterte, mga kababayan, oo, nagdadrama sa social media. Tulad ni Maharlika, tulad ni Harry Roque, tulad nila Bato, nila Bongo, nila Robin Padilla na gusto magpa-imbestiga pa. Sabi ba naman ni Robin, dapat nating imbestigahan si Senator Trillanes sa pagpunta niya sa dahig kung ano ang intensyon. Kundi ba naman tanga talaga si Robin Padilla, di ba? Kung hindi naman ho ba talagang tanga si Robin Padilla, mga kababayan, karapatan ng kahit sino, di sana pati ko inimbestigahan mo. Galing ako ron bakit hindi ako inimbestigahan mo? Dapat inimbestigahan mo. Mula nung nagpunta si Mike Cervera dyan sa dahig, yung mga DDS vlogger nag-away-away na dapat yun inimbestigahan mo. Ako, ewan ko. Di ba? Dapat yun ang inimbestigahan niya kung bakit nag-away-away yung mga DDS vlogger doon mula nang pumunta si Mike Cervera doon. Ganon. Si Trillanes nag-post lang naman. Ako nag-live pa ron. Hindi lang post, kundi mga live yung mga ginawa ko ron. Di ba, mga kababayan ko? Sana napanood nyo yun. Yan po. Nako, mga kababayan ko. Ako ay umaapila sa mga DDS. Isipin ninyong maigi kung talagang tama ba yung pinaniniwalaan nyo o sadya talagang kayo'y mga loko-loko o nagpapaloko. Niloloko na kayo, mukhang tuwan-tuwa pa kayo. Ngayong hinihingi, mga kababayan, na interim release, ang mga anak mismo ang mga dahilan kung bakit hindi nakakalabas. Hindi pinayagan, hindi pinagbigyan ng ICC yung kahilingan ng pasamantalang palayaan. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Paano na ito? Tapos cut muna natin dyan, mga kababayan ko, no? Ika-cut lang ho muna natin dito. Kasi mga kababayan, grabe, nag-iiyakan yung pong mga DDS. Singit lang ho natin, Singit lang natin. Yan. Na nagmamahal kay Tatay Digong. Kita nyo, mga kababayan ko, yung ating loyalista, binigyan ng reaksyon ito. Yung ating kapatid na loyalista. Pakinggan nyo. Mga kababayan na nagmamahal kay Tatay Digong. Pag-pray po natin siya. I stand with Tatay Digong. Tapos na at ubus. Kita nyo, mga kababayan ko. I stand with Tatay Digong. Pagdasal po natin. Mga bungol, mga unggoy, yung mga anak nga gustong ipahamak yung tatay na tinatawag nyo. Tapos kayo nagngangawa kayo. Kundi ba naman kayo mga unggoy talaga? Bago banatan ng ating kapatid na loyalista yan, Mga kababayan na nagmamahal kay Tatay Digong. Pag-pray po natin siya. Kita nyo? I stand with Tatay Digong. Kita nyo, mga kababayan, samantalang nung nakaraan, ang mga binabalita ng mga DDS, yes, nakalaya na, nakauwi na si Tatay Digong. Yung mga vlogger doon sa dahig, meron pong magandang balita, makakalabas na, makakauwi na si Tatay Digong. Ganun ho yung mga balita nila ngayon, eto na ang pinale, hindi nakalabas si Digong. Iyakan. Ito ho, mga kababayan, ako'y naniniwala. Ito hong bakla na ito, mga kababayan, ginagamit lang din si Digong. Sigurado ho yun. Yung style na ganyan, mga kababayan, yung mga drama, pare-parehas ang mga yan. Madadrama, mula kay Digong, kay Sara, Bongo, Bato, Robin Padilla, lahat yung mga yan. Isama nyo pa si Manang Aimee, hanggang sa mga vlogger nila, sila Roque, yan, sila Banat Bay,
Di ba? Huwag nyo nang isama si Maharlika. Oo. Wala na hong silbi si Maharlika. Oo. Sunog na si Maharlika. Mga kababayan, sunog na ho. Hindi na ho pinaniniwalaan. Wala na hong kredibilidad ho si Maharlika. Oo, ha? Mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong, kakayanin nyo ba? Yung pong katwiran ng mga loyalista? Hindi nyo kakayanin. Kuyang, banatan mo nga. Ha? Nanang. Naning. Banatan mo. Tapos na at ubus na ang respeto ko sa inyo, idolo mong Duterte. Pangalawa, di hamak na mas masipag at mabait. Walang kasing tulad ang ating presidente kesa sa'yo. Kita nyo mga kababayan ko, ano? Ha? Gamitan na lang sila, Boss Mike. Ayun na nga. Naggagamitan na lang. Ha? Kita nyo? Masipag na malayo. Ha? Talagang ibang klase si Pangulo, mga kababayan eh. Kung kabaitan lang ho ang pag-uusapan, mga kababayan, malayong malayo ho talaga si Pangulong Bongbong, ano? Ha? Sa kabaitan ho, nako, hindi ho uubra si Digong. Pangatlo, nakakahiya ka pa, iyak-iyak ka pa. Pang-apat, mas maganda ko sa'yo. Di ba ho? Nakakahiya ho sila, no? Ang hilig ho nila ng ganyan. Haharap sa camera, mag-iiyak, magdadrama. Bakit ba ganyan yung mga DDS? Mga kababayan ko, ha? Bakit ganyan sila? Ang hilig ho nila yung ganyan, yung kapag meron silang hindi nagustuhan, o dili kaya nabiguho sila, ang ginagawa ho nila nag-iiyakan sa harap ng camera. Di na nahiya. Hindi marunong mahiya ito, no, mga kababayan? Hindi marunong mahiya. Di ba? Ang mother ko, Boss Mike, talaga ba? Eto na. Mga kababayan ko, ganyan ho ang style ng mga DDS. Balikan ho natin itong dahilan. Pasok! Ulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya Ang? na kinidnap lamang siya ng Yan. ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang petisyon. Kita nyo mga kababayan ko, di tama ho tayo na hindi makakatulong itong panawagan at kasisigaw nila sa lansagan na kinidnap daw yung matandang Duterte. Kita nyo ho? Bakit ho lagi nilang sinasabi? Bakit lagi nilang binabanggit? Bakit ho tulad niyan, nagbabanta pa itong si Pulong, na may issue rin ng korupsyon, may issue rin sa triad daw ng mga droga. Mga kababayan, may pagbabantaho na sinasabi, Maricar Becker mga kababayan na mananagot daw. Mananagot lahat ng mga may kinalaman sa pagkidnap ng tatay niya. Laka, mga kababayan. Ngayon, hindi pinaboran ng ICC. Yung pong ganun, malaking factor ho mga kababayan. Ito ho nga laging sinasabi ng mga pamilya ni Duterte na kinidnap siya. ICC. So yung paulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya na kinidnap lamang siya ng ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang Yan. petisyon. Kita nyo ho mga kababayan, hindi. Malaking factor ho yan. Hindi nakatulong ho yung lagi nila sinasabi, kinidnap daw si Digong. Ito pa, ayon sa ICC, Nako. may mga binitawan raw na salita si VP Sara Duterte Nako. na lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Nakita nyo, narinig ninyo, tama po ba tayo? Na talagang itong ginagawa ng mga anak ni Duterte ay hindi ho para tulungang makalabas yung matanda. Kung hindi mga kababayan, sila hong mga anak, lalong-lalo na ho, si Sara, ang siyang nagpapahamak sa kanyang ama. Matagal ko nang sinasabi yan Hindi lang napapansin ng mga DDS. Hindi nyo lang napapansin mga DDS. Matagal ko nang sinasabi na si Sara ay talagang nais ipahamak ang ama niya para magamit niya ng magamit sa kanyang pangangampanya at pag-inganyo ng mga tatanga-tanga at mga bobo na mga naniniwala sa mga pasakalye pang-e-etchos niya sa inyo. Yon, mga kababayan ko. 'Di ba?
Oo, sila din ang bumaon. Kita nyo mga kababayan ko. Sila din ang bumaon. Kita nyo? Yan. Tuloy. Ang liwanag niya, no? Ang liwanag, Liwanag na sinabi dyan, no? nakatulong sa kanyang petisyon. Hmm. Ito pa, ayon sa ICC, may mga binitawan raw na salita si Hmm. VP Sara Duterte na lalong nagpahamak sa Nang? kaso ng kanyang ama. Kita nyo, lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Lalong hindi na nga makakalabas yung matanda. Sa isang Facebook live stream daw mula sa the Netherlands noong July Ah. 19, ito raw ang sinabi ni VP Sara. Ah. Let us all collaborate on a jailbreak. Hindi Ah. natin malinaw kung ano po ang konteksto niyan. Nako. Ano pa man, mukhang sineryoso yan ng ICC. Aha. Dagdag pa raw ni VP Sara, may sabuatan din daw sa pagitan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas Aha. para bayaran ang mga pekeng testigo. Kita nyo? Ito pa, ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, Oh. sinabi ni VP Sara noong August 19 Na? kung bigyan ng interim release ang kanyang ama, gusto niyang bumalik sa Davao City. Kita Pero nyo? taliwas daw ito sa pangako ng mga abogado ni Duterte Oo nga. na mananatili lamang siya sa bansa kung Oh. saan siya bibigyan ng interim release kung Kita sakali. nyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan ko yung pong ginagawa ni Sara ay hindi talaga nakakatulong. Kita nyo? Sinasabi pa niya na pauuwiin yung tatay niya doon sa Davao City. Kita nyo? Na hindi ho nais at hindi tama na malaman ng ICC. Dahil makakaapekto nga, yan na nga, nakaapekto sa kanilang hinihiling. Yan. Patunay raw ito na hindi kinikilala ni Duterte ang ICC Kita at nyo? balak daw ng kanyang pamilya na ilabas siya sa jurisdiksyon ng ICC. Kita nyo, mga kababayan ko, balak talaga, itatakas nga ho. Itatakas nila Sara Duterte si Digonyo. At dagdag pa ng pre-trial chamber, ang pagpapalaya kay Duterte ay magiging patuloy na banta sa mga tetestigo laban sa kanya. Nako, tama ho yan mga kababayan ko. Magiging banta ang paglaya ni Duterte sa mga nais tumistigo laban sa kanya. Yung pong mga pamilya na mga namatayan, yung pong mga nakasaksi ng pagpatay ni Digong, yung pong katulad ng mga tauhan niya dati na membro ng Davao Death Squad, sila Mato-Bato, sila, etong sila Skanya, mga kababayan, yan po yan. Maaaring panganib ang dulot niyan. Grabe. Tindi, no? Mga kababayan. Pinuna rin ng ICC ang sinabi ni Duterte noong House hearing sa drug war noong November 2024. Ano yun? Nang tanungin tungkol sa bilang ng mga napatay sa kanyang drug war, sinabi ni Duterte na kung mahalal siya muli na alkalde ng Davao City, dodoblehin niya ang bilang. Kaya kita nyo Alam nyo, minsan ang kayabangan talaga magpapahamak sa inyo no? Yung sobrang kayabangan ho nung matandang hindi na nga makalakad, halos, yung pong hindi na nga makatayo ng matagal, mga kababayan, nuknukan pa ho ng kayabangan. Ayan, kita nyo, yung bang sinabi, kapag ka daw siya nakabalik sa pwesto, dodoblehin niya yung gaano karami yung pinatay niya nung una. Nako, mga kababayan ko, saan kayo nakakita ng ganun? Robert Blanco. Sige tuloy. May 2025, nahalal nga siyang alkalde ng Davao bagaman nakakulong sa ICC. Nako, yun na. Binasura rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang argumento ng depensa na dapat siyang palayain for humanitarian reasons. Nako. Habang nakakulong, mabibigyan naman daw ng sapat na medical care ang dating Pangulo. Yun naman pala hindi na ho yung humanitarian reason, mga kababayan. Yan na nga yung sinasabi ko na meron hong mag-aalaga dyan. May sapat ho na mga doktor, may sapat ho mga medical equipment, at kung hindi kakayanin, malapit lang 5 minutes, nasa ospital ka na. Kita nyo ho, mga kababayan ko. Ano pa hong idadahilan? Maayos na ang kalagayan ni Duterte. Tanggapin nyo na dyan siya mamamatay talaga. Ganon. Kayong mga DDS, tanggapin nyo na dyan na mamamatay si Duterte. Hindi rin daw pinaliwanag ng depensa kung meron silang nakikitang kakulangan sa medical care na binibigay ng ICC kay Duterte. Kaya sumatotal, Kita nyo, wala palang kakulangan. Ibig sabihin, labis-labis pa yung pong pag-aalaga sa kanya. Pero mga kababayan ko, yung mga DDS, para hong mga demonyong nagwawala.
Oo. Kita nyo mga kababayan, lagi ho silang nasa ilalim ng mga footbridge at mga tulay sa EDSA para humanawagan at magingay kahit lilima lang sila. Kita nyo ho mga kababayan ko? Wala na ho sumasama sa kanila eh. Wala na ho. Ayaw na ho ng tao eh. Ayaw na ho ng tao samahan etong mga nagrarally. Alaka, oo. Naniniwala ang pre-trial chamber na flight risk nga ang Kaya dating nga. Pangulo Hmm. at kailangan ng kanyang patuloy na pagkakakulong para siguradong nariyan siya para sa paglilitis. Kita nyo? Dagdag pa na dahilan para raw hindi niya maharangan o madiskarel ang investigasyon at ang paglilitis. Correct. Para hindi niya maulit ang mga krimen na sinasabing kanyang ginawa. Oh, kita nyo? Para hindi na maulit ang kanyang mga krimen na ginawa. Tama lang ho mga kababayan ang desisyon ng korte sa ICC na wag nang palayain habang buhay si Digong. Ganon mga kababayan ko. So ano na? Mukhang tatama talaga tayo na talagang si Digong ay hindi na makakauwi ng buhay. Tanggapin nyo na yan mga DDS. Tanggapin nyo na si Digong ay mamamatay ng, nililitis yung kaso niya. Ganun ho, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike